Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga kaganapan sa Pilipinas. Usap-usapan ngayon ang flood control project scandal at marami na pong involved sa corruption na ito. Nakakahiya talaga ang mga corrupt officials na ito sa Pilipinas. So tignan natin kung ano mangyayari sa mga investigation na ito. Huwag po nating tatantanan, kailangan managot ang lahat ng mga corrupt officials na ito at lahat ng involved. Actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do we have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina, nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat, inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. Alright. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your Honor. Pag dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe? Wala po kayong gano'n? Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po, ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito, proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na paano po may collusion? Lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding dun po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please submit. Kindly submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page. Mr. Chairman. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say kalsada or school building, ibig sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis ang asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung yung strength ng konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? Yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So that's why you called it as you termed it as substandard. Okay. Now, doon po sa
Well, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka yung mga... Multipurpose buildings. Yes po, ganon. multipurpose Okay. buildings, school buildings, Okay. mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon, paano nagiging substandard pa rin? Di ba hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So, kung sa flood control po, natitirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Lumaki ako sa Pilipinas at doon ako pinanganak sa Las Piñas, pero tumira ako sa Bulacan. Doon po ako nag-graduate ng elementary at doon din ako nag-high school ng 3 years sa Bulacan. Lagi pong binabaha ang Bulacan at naranasan ko po nung bata pa ako ay binaha po kami at naranasan kong lumusong sa tubig na hanggang dito po ang tubig. Ngayon, ang father ko naman ay isang civil engineer pero nagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Ngayon, pinag-uusapan sa Pilipinas, ang matinding corruption ay naapektuhan din kaming mga Pilipino at mga former Filipino citizens na nakatira sa ibang bansa. Dahil meron din po kaming pamilya na nakatira sa Pilipinas at marami po kaming mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak at nandoon pa rin sila sa Pilipinas. Marami pong Pilipino ang nagsasuffer dahil sa matinding corruption ng mga government officials sa Pilipinas. Paano po ba nadiskubre ang mga flood control projects or mga ghost projects na ito? So magbibigay ako ng timeline at explain ko sa inyo kung ano po ang nangyari. Noong 2024 ay na-discover ang napakaraming ghost projects at overpriced na flood control infrastructure sa Bulacan. At nagkaroon po ng SONA, State of the Nation Address, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at inacknowledge niya ang widespread corruption sa mga flood control projects. At in-order niya po ang mga audit sa mga ito at performance review para makita kung nag-start ba ang mga project na ito or nakumpleto ang mga project na ito in the last 3 years. At nagkaroon din siya ng mga site inspections noong August of 2025. Ngayon, nag-resign na ang DPWH Secretary na si Manuel Bonoan. At ngayon ay naging whistleblowers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at nagte-testify sila sa mga projects na substandard. Nagkaroon ng massive demonstration sa Manila, itong tinatawag na Trillion Peso March, at ang mga nagpoprotesta at lahat po ng Pilipino ay nagde-demand ng accountability at transparency sa mga projects na ito. Isa si Saldico na pinangalanan kasama na sina Senators Jingoy Estrada, Joel Villanueva at lahat sila ay nagde-deny na hindi sila involved at wala silang natanggap. Ang dami pong mga komento ng ating mga kababayan tungkol sa mga flood projects na ito at lahat po ay naapektuhan dahil kahit sa ang sulok ng Pilipinas ay meron pa ring baha. Ngayon, umuwi ako sa Pilipinas noong June hanggang July at talagang tiniempo ko na umuwi ng June dahil alam ko na kapag July na po ay maulan po ito at lagi pong binabaha sa Manila. Noong nagkaroon ng SONA, ay nadiskubre ang mga ghost projects na ito. Pero hindi lahat ito nagsimula noong nagkaroon ng SONA. So noong 2022 at 2023 ay marami na pong nadiskubre dahil lumaki ang budget ng DPWH at marami pong mga insertions sa budget. Noong 2023 ay merong nabalita na kickback na 30% sa mga senators. So napangalanan na po ang mga senators na nakareceive ng kickback. Noong nagkaroon ng SONA ay kinondem ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga ghost projects at substandard work. So noong August 2025 ay nagkaroon ng mga field inspections at doon na-discover ang napakaraming ghost projects. Karamihan sa mga ito ay mga flood control projects. Pero bakit binabaha pa rin ang karamihan sa mga
parte ng Metro Manila at sa ibang mga lungsod. Ito na ngayon, meron ng mga investigation sa mga contractors. Ito na po yung mga contractors na nakakakuha ng mga projects sa DPWH. Ngayong September of 2025 ay meron ng mga congressional hearings. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong mga katanungan at komento, i-post lang po sa comment section below. Salamat po sa pagsubaybay. And kung hindi pa kayo nakapag-like at subscribe sa aking YouTube channel, ay i-like na po at i-subscribe at i-share ang mga videos na ito. Salamat po sa pagsubaybay. I hope everyone is staying safe and have a great day.